Salamat sa Panginoon, tayo ay dudulog sa Kanya upang sumamba, manalangin, at isang purihin sa araw nito. Samahan niyo kung buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 14. Pansamantala po nating putulin yung ating series sa 1689 at natalakayin natin ang paksa ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ito po ang ating paksa ngayong umaga, ang salitang Amen o Amen sa ating sama-samang pagsamba. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong mga salita ay nagtuturo sa amin ng inyong mga kalooban. Nagtuturo sa amin ng mga katotohanan na kung saan dapat naming tanggapin, sampalatayanan at isagawa para sa ikapupuri at kaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Nawa, bigyan niyo kami ng puso ngayon na bukas, hanggang tumanggap, hanggang umulawa, upang aming mapanghawakan ang inyong katuruan na inyong ipinapahayag sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan. Pagpalain niyo kami, Ama, ngayong umaga ng inyong presensya at ng inyong karunungan upang sa aming pagsamba, sa aming pakikinig ng inyong salita ay may tuon namin ito sa iyo lamang. Maraming salamat po. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang Amen or Amen sa sama-samang pagsamba. Marami nagugulat sa atin kapag nasasambit natin ang Amen. Lalo pag tayo maawit, ang sagot natin, Amen. Pero bihira natin marinig ang pagsambit ng Amen kapag nasa pangangaral ng salita ng Diyos. At kadalasan doon lamang sa katapusan ng pag-awit ng himno. Para doon lang ba talaga ang Amen? Dapat natin malaman na ang salitang Amen, ito ay sagrado, ito'y banal. Ito ay mga salita na kung saan nagbibigay papuri, luwalhati sa ating Diyos. At marami nagtatanong, bakit tayo nagsasabing Amen? Tayo ba'y Katoliko? Wala kayong pagkakaiba pala sa Katoliko. Bakit mayroon tayong Amen? Ang salitang Amen ay hindi nagguna sa Katoliko. Ang salitang Amen ay nasa Biblia. Nasa Biblia. At kadalasan, hindi natin nagagamit yung Amen sapagkat at pakiwarin natin, tayo ay nasa isang relihiyon. Ngunit ang Amen, ito'y Ebanghelyo. Sapagkat sa banal na kasulatan, ang Amen ay si Jesucristo. Kaya napakahalagang malaman natin ang tama at maling paggamit ng Amen. May mga iglesia, tulad natin, mga Reformed Baptist, hindi sila gumagamit ng Amen. Wala tayong problema doon. Hindi natin sakla yun. Pero sa atin, dito, naniniwala tayong dapat may Amen pagdating sa ating pagsamba sapagkat ito ay malinaw na nakasaad sa Biblia at isinasagawa ng lahat ng mga mananampalataya sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Now, dito sa iglesia ng Corinto, punong-puno ng problema rito. At sa kanilang problema, nahayag ang dalawang katotohanan na ito'y dapat nating maunawaan. Unang katotohanan ay yung kanilang kamalian sa paggamit ng spiritual gifts. Sa mga paggamit ng mga kaloob spiritual na ginagamit nila ito sa loob ng iglesia sa kanilang pagsamba at hindi ito wala sa ayos kaya magulo ang kanilang pananambahan. At ang nawawala
ay ang salitang Amen. Dahil sa kanilang magulong paggamit ng mga kaloob na isasantabi ang mahalaga, ang Amen, lalo na pagdating sa mga wika o speaking in tongues. Now, ikalawang katotohanan na makikita natin, dahil sa kanilang kamalian, nahayag naman ang kahalagahan ng pagsambit ng Amen sa pagsamba. Dapat talagang mayroong Amen pagdating sa pagsamba. Kaya ang Amen hindi nagmula sa Katoliko, hindi nagmula kung kaninong mga relihiyon, kundi ang Amen ay nasa Biblia, at dahil ito'y nasa Biblia at ito pa ito'y Ebanghelyo, nararapat lamang na ito'y sampitin ng mga totoong pananampalataya sa Panginoon. Ang Amen ay isang napakalagang kataga sa pagsamba. Now, paano natin ito masasabing mahalaga sa ating pananambahan? Mayroon tayong pag-aaralan ngayong umaga na dalawang punto na napakalaga nating suriin. Una, ang problema sa loob ng iglesia, yung kalagayan ng problema sa iglesia. Ikalawa, ang kahulugan ng Amen. Ano ba ang Amen? Una, samahan niyo kung tignan natin ang kalagayan ng iglesia sa Corinto. Itong iglesia sa Corinto, punong-puno sila ng mga spiritual gifts. Punong-puno sila ng mga spiritual na kaloob. At isa na rito ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Speaking in tongues. Totoo pala yung speaking in tongues. Di tama pala yung born again. Wala tayong sinasabing hindi totoo sapagkat ang speaking in tongues nasa Biblia at yan ay kasama sa doktrina ng mga apostol. Kaya nga lamang, dito sa Corinto, sila ay sinaway ni Pablo dahil sa maling paggamit nila ng speaking in tongues. Sabay-sabay pa naman sila nag-speaking in tongues sa loob ng iglesia, magulo. Kaya, hindi malaman kung sila nagpupuri, kung sila nananalangin, at hindi rin malaman ng mga walang alam tungkol sa speaking in tongues kung kailan nila sasampitin yung kanilang Amen. Kaya nga, sa kanilang kamalian, lumilitaw na sa iglesia mayroong Amen. Now, gusto kong tingnan natin ito. Paliwanag ko lang sa inyo yung speaking in tongues sa kasaysayan ng iglesia. Para natin, ang iglesia ay mayroong pundasyon. May foundation. Ito yung apostol, di ba? At ang cornerstone, silang cornerstone? Si Jesus Christ. Alam natin, si Jesus Christ, ang cornerstone, siya yung batong panulo na kinakasalita naman ng mga apostol o katuruan ng mga apostol. Kaya sabi sa Ephesians 2:19 hanggang 21, tayo ay nasalig sa pundasyon ng apostol na ang cornerstone ay si Christ. Ito yung foundation. Pero tayo ngayon ay nakatayo na sa spiritual na pundasyon bilang mga spiritual na gusali. Ngayon, ang foundation nandiyan yan. Speaking in tongues, healing, mga pagpapalayas ng demonyo, kasama lahat yan. Pero, yan ay pundasyon. Hindi na pwedeng ulitin yan doon sa gusali. Meron ba tayong bahay na ikita na yung pundasyon, ikinabit natin ulit sa bubong? Hindi pwede. Tayo ay building na nakatayo sa foundation nito na ang cornerstone is Jesus Christ. Hindi natin pwedeng ulitin yan. At yan ang sinasabi sa Biblia, hindi maaaring burahin yan sa Biblia sapagkat yan ay foundation nung unang iglesia, nung pagtatayo ng iglesia. Pero tayo ngayon ay building na gusali. Hindi natin pwedeng tanggihan na hindi nangyari ang speaking tongues. Nandiyan yan, pero tapos na yan. Tayo ay nasa building na. Tayo yung building na eh. Hindi na tayo natin pwedeng ulitin na magtatag ng foundation. Kapag sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 11, wala nang foundation na pwedeng itayo maliban kay Kristo. Tapos na yun. Kaya na, ang Ephesians, ang speaking in tongues, kasama yan sa foundation, katuruan ng mga apostol sa unang iglesia. Tingnan niyo ang sabi sa
Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Ganito ang sabi, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaalid ng sambahayan ng Diyos. Sambahayan na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol. Tayo ay sambahayan ng ating pundasyon, turo ng mga apostol. Kaya kung tawagin tayo, Apostolic Church. Ang anumang pagtuturo na taliwa sa turo ni Pablo o turo ng mga apostol, ang sabi sa Galatians 1:8, siya ay pakasumpain. Okay? So tayo nakatayo dyan sa mga sa pundasyon ng mga apostol. Ang sabi sa verse 21, sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Na sa kanya kayo rin ay magkasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ito tayo ngayon, itong Christian. Kung baga sa building, ito yon, yung bahay, gusali na. Foundation, dito tayo nakatayo. Katuruan ng apostol. At ang mga katuruan ng apostol mula sa cornerstone na si Jesus Christ. Kaya lahat ng sinasabi ng apostol ay salita ni Kristo. At ang salita ng mga apostol, ang salita ni Kristo, na tinuro sa atin, itinayo tayo bilang iglesia. Kaya nga, yung foundation, lahat na nakasulat dyan, ano ba mangyari, mga spiritual gifts, tapos na yan, wala na rito. Hindi natin pwedeng gamitin ulit. Okay? So, hindi natin dinitinay ang speaking tongues. Kaso nga lang, sa panahon ni Pablo, dito sa Corinto, magulo sila sa kanilang paggamit ng mga spiritual gifts, kaya sila ay sinaway ni Pablo. Now, ang problema sa paggamit ng mga kaloob ay makikita natin sa verse 13 and 19. Basahin natin, no? Ang sabi ni Pablo dito sa ating text, kaya siyang nagsasalita ng wika ay dapat manalangin para sa kapangyarihang makapagpapaliwanag. Hindi siya maintindihan ng buong iglesia kung wala magpapaliwanag. Kaya nga dapat manalangin din sila na mayroon ding tatayo na magpapaliwanag. Sapagkat, verse 14, kung ako'y nananalangin sa wika o speaking in tongues, ang aking espiritu ay nananalangin. Totoo yun. Nananalangin sa wika, espiritu niya rin ay nananalangin. Ngunit ang aking isipan ay hindi mabunga. Yung isipan, hindi mabunga dahil hindi niya naintindihan mismo ng sarili niya. Kung ano yung kanyang sinasabi. Halimbawa, kung Pilipino siya, nanalangin siya ng salitang Afrikano, hindi niya talaga maintindihan yun. Maliban lang kung mayroong tatayo na magpapaliwanag. Kaya nga, sayang lang ang pag-speaking in tongues, bagamat nananalangin ang aking spirito, pero hindi naginabang yung aking isip dahil hindi ko naintindihan. 15. Ano kung gayon ang aking gagawin? Ako'y mananalangin sa espiritu at ako'y mananalangin din sa isipan. Kung ganun daw sa Pablo, kung ganyan ang inyong gagawin, manalangin kayo sa speaking in tongues, pero dapat naintindihan ninyo ang inyong sinasabi. At ako'y mananalangin din sa isipan. Ako'y aawit sa espiritu at ako'y aawit din sa isipan. Kung di gayon, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, paano ang isang nasa kalagayang hindi naturuan ng speaking in tongues ay makapagsasabi ng amen o amen sa iyong pagpapasalamat. So nakita nyo, lumantad na sa pagsamba ng mga unang Kristiyano ay mayroon talagang amen pagkatapos ng panalangin, pagkatapos ng pag-awit, pagkatapos ng preaching, yung mga salita sa preaching, mayroong amen. Pero hindi na masambit dahil hindi na maintindihan kung ano yung sinasabi ng taong nasa spirito. At ang sabi, gayong hindi niya nalaman ang iyong sinasabi. Verse 17, sapagkat maaari ikaw ay nagpapasalamat ng mabuti, sabagat ang iba ay hindi napapatibay. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika ng higit kaysa inyong lahat. Ang sabi si Pablo, marami siyang alam na wika. Ngunit, sabi na, sa iglesia, mas nanaisin ko pang magsalita ng 5 salita sa pamamagitan ng aking pag-iisip upang makapagturo ako sa iba kaysa 10,000 mga salita sa ibang wika. Walang silbi ang inyong speaking tongues, yung gift na ninyo, kung hindi naintindihan ng mga
miyembro at hindi na-edify ang bawat miyembro. So, ang pinaka-focus dito, ang maling paggamit ng spiritual gifts, hindi napapatibay ang church. Naalam natin, pag verses 1 hanggang 11, ang magpapatibay sa church ay prophesying or preaching sa salita o wika ng mga tao. Doon napapatibay. Pero pagdating sa spiritual gifts, hindi napapatibay. Hindi masabi ng taong yun na walang malay yung kanyang amen. Kung saan, kailan niya dapat sambitin yung amen. Dahil hindi niya naunawaan ang panalangin o ang awit ng isang tao. Dahil pinapakita rito sa atin ng amen ay ginagawa sa loob ng pagsamba ng mga Kristiyano. Totoong Kristiyano ito. Hindi nagmula sa Katoliko ang amen. Dahil kung babagay natin ang amen ng Katoliko, anong ginagawa nila? Hindi nila naintindihan kung sinasabi ng pare, di ba? Domino, Tobiscom, Seculati, Secolorum, at ang sasagutin ng mga tao, Amen. Hindi na naintindihan yun. Hindi na naintindihan. Pero sa atin ngayon, sa Biblia, ang sabi ng Panginoon sa atin, dapat malinaw na unawaan ang panalangin, ang pag-awit, ang pangangaral, upang ang sino mang nakakaunawa at ay pinagbalak sa mensahe ng awit, ng panalangin, ay makapagsabi siya ng Amen. Nakita nyo? Hindi ito nagmula sa kanina ng reliyon. Ito yung nasa Biblia. Kaya nga ang kamalian na yun, mga nasa iglesia, nahihiyang magsabi ng Amen. Dahil hindi na alam na ito'y nandyan sa Biblia. Practice ito ng mga tulay na Kristiyano. Kaya nga, ang Amen ay inaasahang makita at marinig sa loob ng pagsamba ng iglesia. Dapat ang Amen ay narinig. At kapag ang Amen ay sinambit ng isang tao, dapat napapatibay yung iglesia sa kanyang pagsabing Amen. Eh baka pag sinabi sa preaching o sa panalangin, ang Diyos ay mabiyaya at ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa kabubuti ng kanyang mga tao. Anong sabihin ng mga tao nun? Anong sabihin ng mga membro? Amen! Sapagkat totoo yun. Amen! Ang dapat. Pero hindi ito nagagawa. Ang Amen ay inaasahan sa bawat pagsamba. Dahil ang hangganan talaga, ang sukdulang hangganan ng pagsamba ay para sa kalwalatian ng Diyos at sa ikatitibay ng iglesia. At ang pagsambit ng Amen, isa yan sa paraan upang patibayin ang mga mananampalataya. Sino yung nag-verse 12? Gayon din naman kayo, yamang kayo'y sabik sa kaloob ng spiritual, pagbutihin ninyo ang paggamit sa mga iyon para sa ikatitibay ng iglesia. Ikatitibay ng iglesia ang layunin dyan. Natignan pa natin ang verse 5. Verse 2 hanggang 5. Sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Yamang sa Espiritu siya ay nagsasalita ng mga hiwaga, subalit ang nagsasalita ng propesya o preaching ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang ikatitibay sa ikasisigla at ikaaliw. Ang nagsasalita ng ibang wika ay pinapatibay ang sarili, ngunit ang nagsasalita sa propesya ay pinapatibay ang iglesia. Ngayon, nais ko sana kayong lahat ay magsalita ng mga wika. Subalit, lalo na ang kayo ay magsalita ng propesya. Ang nagsasalita ng propesya ay higit na dakila kaysa sa nagsasalita ng mga wika. Maliban mayroong nagpapaliwanag upang ang iglesia ay matatibay. Kaya nga sa ating pagsamba, lahat ng ating ginagawa, ipagpapatibay. Pero yung mga hindi na nakikinig, natutulog, hindi titibay yun. Dahil pagka nagsabi kayo ng Amen. Ha? Bakit? Hindi nananig eh. Pero ang tao may problema.
at narinig niya na mayroong salita ang Panginoon para sa kanyang problema. At katabi niya sabi, Amen. Napapatibay siya, mayroon din palang problema yung kapatid ko tulad ng problema ko. Amen. So mayroong Amen sa pagsamba. Ngunit, ang tamang pagsambit ng Amen ay dapat nasa kaayusan. Kaya nga dito sa 1 Corinthians chapter 14, ito ay pagtuturo ng pastor o ng leader sa iglesia, yung orderliness sa loob ng church pagsamba. Yung turo din sa 1 Corinthians 14, ito yung binibigyan ng authority ang leader na anong dapat sa loob sa iglesia na maging maayos, decent and order sa church. Kaya pati ang pagsambit ng Amen dapat hindi nakaka-distract. Naalala niyo ba nung tayo Pentecostal pa? Amen! Amen! Sigaw ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! Tayo naman na sanay sa ganon, natutuwa tayo, Amen! Kahit nung nag-preach ako sa gitna ng mga tao na kahit anong kasalanan kayo patungo sa inferno, may sisigaw, Amen! Naintindihan kayo yung pagsabi ng Amen, nakaka-distract. O di kaya, nakikinig ka, sinuusok ka sa paigid ng mensahe siya mag, hindi, dapat maayos. Dapat hindi nakaka-distract. Kaya na tayo, pagka may bata na naglalakad dyan, ating pinatitigil. Gawa ng paraan ng magulang, ng mga workers na dapat itabi ang bata. Hindi dahil galit tayo sa bata. Hindi. Kundi, ginagawa natin ang kaayusan upang hindi maistorbo yung mga nandyan hihinig. At bawat membro, dapat, di ba sinasabi ito, huwag kayo lang kayo, nakaka-distract. Ganun din ang pagsambit ng Amen. Kapag wala sa lugar, ito ay nakaka-distract. Wala naman dapat sabihin Amen. Amen! Wala tayong parang sa Corinto. Kaya dito, pinapakita sa atin na kung mayroong malinaw at mayroong nakapag-aantig ng puso na karutuhanan, dapat nang sabihin natin ang Amen. For the edification of the church. Hindi tayo pang sarili para magpapatawag ng pansin na nakikinig ka. Mayroong kapikiting ganun. Amen! Para lang sabihin, ikaw'y gising. Nakaka-distract yan. So, pinakita rito sa dalawang kamalian, ay sa kamalian ng Sinang Corinto, lumantag yung dalawang katotohanan dapat mangyari. Mayroong Amen dapat sa loob ng panambahan. Sangayon ba kayo ron? Good. Naintindihan nyo ngayon. Now, ano ang ibig sabihin ng Amen? Tignan natin ang kahulugan ng Amen. So nakita natin yung problema ng Corinto, ang problema ng Corinto naglangkad sa katotohanan na mayroon talagang Amen sa pagsamba. Dapat inaasahan yan na marinig ang Amen. Ayun na lamang, dapat nasa maayos. So ang kahulugan naman ng Amen. Natignan natin ang kahulugan ng Amen sa Old Testament. Sapagkat sa Old Testament talaga nagmula o ang siyang pinakaugat ng pagsambit ng Amen. So ang Amen ay walang pagkakaibayan sa ating panahon. Kaya nga lamang sa ating Bible, mayroong iba't ibang mga translation. Ang kadalasang ginagamit na Amen sa Old Testament, Amen din, kahit sa Hebrew, Amen. Pero pagdating sa New Testament, sa English Bible natin, hindi na Amen ang nilalagay, kundi verily sa King James. Verily, verily, I say unto thee. O di kaya, sa modern translation, truly, truly, I say unto you. Sa Tagalog, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Kumisan, hindi natin naiintindihan yun o hindi natin nabibigyan ng pagkakagrado ang salitang Amen dahil iba na yung letra.
Pero kung alam natin ang context, alam natin yung sinasabing truly, truly, o verily, verily, o katotohanan, katotohanan, alam natin yung like, amen, amen. So, ano ibig sabihin ng amen? Amen, ibig sabihin pagsang-ayon ng buong puso. Pagsang-ayon o pagpapatibay ng salita o ng katotohanan o ng mga bagay na ito ay totoo. So, ibig sabihin ng amen is confirmation. Pagpapatunay. Kaya kung nagsabing amen dahil napatunayan ng tama. Amen. Tulad sa contract, ang kontrata napapatibay sa pamagitan ng ano? Pirma. Yes, pirma. Yung pag-declare ng ating Independence Day, ito sinulat lamang ng isang kamay at pinirmahan ng isang kamay lamang. Ngunit lahat ng naniniwala doon sa Independence Day ito, pinagtibay din ng kanilang mga pirma. Kaya nga, tayo nagkaroon ng isang kontrata o nag-declare tayo ng independence at sinang-ayunan ng maraming tao. Ang amin, amen, ay gayon din. Kung sa pagpirma, pagpapatunay ka sa kontrata, sa pagsasalita naman, o sa mga katotohanan naman, o sa pangangalan naman, ay dapat may pirma rin. Anong pirma? Amen. Napakalaga yan. So sa Old Testament, amen, ibig sabihin ito'y pagsang-ayon. Tignan nyo ang Psalm 72. Psalm 72 verses 18 to 19. Now, pagpakita nyo dito sa Tagalog, kasi minsan, sa English Bible, malinaw. Pero sa Tagalog kasi ginagamit natin, so hindi minsan malinaw yung amen. Pero nandyan yan. O sa English na kung time. 72 ng Psalms 18 to 19, ganitong sabi. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang lamang ang gumagawa ng mga bagay na kahanga-hanga. Doon pa lamang dapat tayo magsabi ng amen. Eh? Dahil katotohanan, pagkanayon. 19. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, magpakailanman, mapuno mo nga ang buong lupa ng kanyang kalulatian. Anong sabi? Amen and amen. Talagang dinuhabi ka. Totoo yan. Sangayon ako dyan. Pinagtitibay kong katotohanan yan. Sinasang-ayunan ko yung katotohanan yan. Kaya sa Old Testament, amen means pagkanayon, pagpapatibay. At hindi lang yun. Pati sa panunumpa o sa sumpa. Pagka ang Diyos ay nagbigay ng panunumpa o sumpa, alam natin tama ang Diyos, mag-tweet ang Diyos, kaya ang dapat natin sampitin sa lumang tipan ay amen. Tingnan yung sabi sa Numbers chapter 5. Ito'y tungkol sa isang asawa na hindi siya faithful sa kanyang husband. Siya ay nagtaksil sa kanyang husband. Ngayon, ang husband niya ay nagduda sa kanya sapagkat sila parang may namumuuna sa kanyang sinapupunan. Ngayon, ayaw naman ng husband na gamitin niya ang bata sa kanyang sariling kamay, kanya itong dinadala sa mga leaders, sa elders. At sa elders, gagawa sila ng isang pagsubok o trial na sa ayon sa salita ng Diyos, ang Diyos ng araw, pagka sinabi ng Diyos na ito, patay ka talaga ng araw. At ang mga elders dito, o ang mga priest lumalapit at itinasangguni yung kalagayan ng babae kung siya'y nagtataksil o hindi. Kung nagtataksil siya, ganito ang mangyari. O kung hindi naman, ganito ang mangyari. Numbers 5 verse 22. Ganito ang sabi. So, basahin natin ang 20 para sa immediate context. Subalit kung ikaw ay lumihis habang ikaw ay nasa ilalim ng kapamalan ng iyong asawa, at kung ikaw ay nadungisan at may ibang lalaking sumipin sa iyo bukod sa iyong asawa, panunumpain ng pare ang babae ng panunumpang sumpa. No? Panunumpa. Ng ano? Ng sumpa. Curse. At sasabihin ng pare sa babae, gagawin ka ng Panginoon nasumpa at kahihiyan sa gitna ng iyong bayan kapag pinalaylay ng Panginoon ang iyong hita at pinamaga ang iyong katawan. Wow, ibang kahit talaga, no? Verse 22.
Ang tubig na ito na nagdadala ng sumpa ay pumasok nawa sa iyong katawan at ang iyong katawan pamagain at ang iyong hita ay palaylayin at ang babae ay magsasabi, Amen. Pag yan ang tubig na ininom mo yan, ang hiling mo pare, kung ikaw ay nagsakil sa tawa mo, nawa pamamagain yung sinapupunan mo at palaylayin ang hita mo. Sarap ng Diyos yun eh. Utos ng Diyos yun eh. Kaya sabihin ng babae, di pwede yan. Hindi pwede. Sasang-ayon siya dahil ang Diyos ang nasa kanilang kalagitnaan. Kaya maging sa panunumpa at sumpa, ginagamit ang Amen. Kita niyo kung gano'n nakagrabe yung Amen? Hindi yung pinilaluan ng mga Pentecostal kung bumabagsak yung Amen kung saan. Deuteronomy chapter 27, verse 15 to 26. Pagkasahin ko lang ng direkta. 15 to 26. Deuteronomy chapter 27, 15. Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inukit o inanyuan, isang karumal-dumal sa Panginoon na gawa ng mga kamay ng manggagawa at lihim na inilagay sa isang dako at ang buong bayan ay sasagot at magsasabi ng Amen. Kasumpa-sumpa yung gumagawa ng mga rebulto. At Amen ang sabi dyan. 8:16. Sumpain ang sumira ng puri ng kanyang ama o ng kanyang ina at ang buong bayan ay magsasabi ng Sumpain ang mag-alis ng muhon ng kanyang kapwa at ang buong bayan ay magsasabi ng pati muhon. Sa Tagalog, mabuting balita yan. Siya nawa. Okay? Yan ang ginagamit. Pero sa Bible talaga is Amen. 18. Sumpain ang magliligaw ng bulag sa daan at ang buong bayan ay magsasabi ng na anong implication nun? Pagka bulag na, ililigaw mo pa. Ibig sabihin, pandaraya, pandarambong, anumang panlalamang na ginagawa ng tao sa kanyang kapwa, ang sabi niyan, sumpain. At ang sabi ng bayan, Amen. Jeremiah 11, verse 5. Ganito ang sabi, upang aking may sagawa ang aking ipinangako sa iyong mga ninuno, na bibigyan ko sila ng isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot gaya sa araw nito. Nang magkagayo'y sumagot ako, Amen, O Panginoon. Amen. So, ang pagsabi ng Amen sa Old Testament, pagsanayon, pagpapatibay, panunumpa, pagtanggap ng pagsanayon sa mensahe. Jeremiah 28. Sa mensahe, apply sa preaching, sa teaching, kapag ka ikaw ay kinausap ng Espiritu sa iyong puso, may karapatan ka magsabi ng Amen sa Panginoon. Jeremiah 28 verse 5 and 6, nang magkagayoy nagsalita si Propeta Jeremias kay Hananias, na propeta sa harapan ng mga pari at ng buong bayan na nakatayo sa bahay ng Panginoon, at sinasabi ni Propeta Jeremias, Amen! Kayo nawa ang gawin ng Panginoon. Pagtibay nawa ng Panginoon ng iyong mga salita na iyong itinahayag at ibalik sa lugar na ito mula sa Babylonia ang mga kagamitan ng bahay ng Panginoon at ang lahat ng bihan. Sa preaching, sa pangangaral, kailangan mayroong Amen. Sa awit, kasang-ayon sa awit at panalangin, 1 Chronicles, chapter 16. Unang Kronika, sa lumang tipan, chapter 16, verse 36. Umawit dito ang bayan Israel. Awit ng pagpapasalamat. No? Mahaba ito mula sa verse 8. Umawit sila. At sa bandang huli ng pag-awit, itong ginagawa natin. Verse 36. Purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. At sinabi ng buong bayan, Amen! At pinuri ang Panginoon. Maging sa pag-awit, maging sa pagbabasa, sa panalangin, Nehemiah chapter 8.
Basahin natin, Nehemiah. After ng Chronicle, Ezra, Nehemiah, chapter 8, verse 5 to 6, ganito ang sabi, pinuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan. Pinuksan yung Bible. Tingnan nyo, itong nawawala sa atin. Sapagkat siya'y natin sa at ng buong bayan at nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo bilang paggalang. Ibig sabihin, nasa mataas siyang podium, pulpito, kitang-kita sa ng buong bayan. Dahil ang buong bayan yan, ilang milyon, nandiyan. Kaya kailangan niya nasa taas. Kaya na ang pulpit dapat mas mataas sa lahat, sapagkat dito magmula ang salita ng Diyos. Verse 6, pinuri ni Ezra ang Panginoon ang dakilang Diyos at ang buong bayan ay sumagot ng Amen! Amen! Na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon ng kanilang mga mukha ay nakatungo sa lupa. Alam pa to Steve, noong first time niya mag-preach sa atin, nung tayo ay Pentecostal pa, alam natin yun, di ba, na hinawasan ni Harold yung dalawang anak niya, maliit si Andy sa kasi dahil alog yung ating lugar dun sa Andox na nagsasayawan tayo sa ating praise and worship. Sabi ni Pastor Steve, totoo doon sa modular, mayroon akong isang iglesyang tinatinan na nag-guest speaker ako. Nagulat ako, natakot kami talaga. Grabing tagmudong ng kanilang pagpupuri sa Diyos. Hindi ko talaga nagustuhan yun. Masyadong kanilang tinataas ang kanilang grupo, ang kanilang sarili. So itong bagay lang doon ang hinahanahan ko. Pagbukas ko ng Bible, wala nagsabi sa kanilang tumayo, tayo ang lahat ang mga membro. Kasi ugali natin yun eh. Pagka binuksan ko na yung Bible sa pulpito natin, nagtatayo ang lahat bilang paggalang. At ito ang ginagawa ng mga tao ng Diyos panahon pa ni Ezra. At sabay-sabay sila nagsasabi ng Amen. Psalm 106, verse 48. Verse 48. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang hanggang sa walang hanggan, at sabihin ng buong bayan, Amen. Purihin ang Panginoon. Ito Yahweh. Kaya maaaring may dumami sa atin dito, nagugulat sila bakit tayo nagsasabi ng Amen pagkatapos ng ating hymno na awit. Sapagkat ito ginagawa ng mga tao ng Diyos sa buong tipan. At maging sa bagong tipan. Matignan natin sa bagong tipan. Paano ginagamit ang Amen sa New Testament? Mayroon ba ito? Mayroon. Hindi mawawala ito. Dahil ito'y pagsamba sa ilalim ito ng regulative principles. Now, tignan natin ang Panginoon sa Kristo. Nung ipahayag ni Kristo ang kanyang sarili na siya ay Diyos, hindi nawala sa kanya yung Amen. Pinirmahan niya ito ng Amen. Tignan niyo ang sabi sa John 8. John 8:58. Ang sabi ni Jesus Christ dito, verse 27, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? At sinabi sa kanila ni Jesus, truly, Amen. Katotohanan lang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Before Abraham was, I am. Pero bago niya sabihin yun, nauna yung Amen. Ano yung emphasis? Amen. Amen. I say unto you, before Abraham was, I am. I am God na pinapakita dito ni Jesus Christ. Siya mismo ang pumirma na siya ay Diyos. At maging sa mga pangako ng Panginoon, tingnan niyo Matthew chapter 21, yes. Matthew 21:21. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Amen! Sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at hindi nag-alinlangan, hindi lamang ninyo magagawa ang nagawa sa pulang igos, kundi kahit sabihin ninyo sa bundok na ito, maalis ka at mapagkatapon sa dagat, ito ay mangyayari. Totoo ba ito mangyayari? Na hindi naman yung literal na bundok, pero totoo ito sapagkat pinirmahan ni Christ ng Amen sa una.
Kaya po ang amen, hindi po yan ikinahihiya na banggitin ng mga tao ng Diyos. Paulit-ulit na sinabi, John 5, Juan 5, versikulo 24, ganito ang sabi. Sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na sugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Totoo ba ito? Totoo, sapagkat pinirmahan ni Kristo una, ang sabi niya, Amen! Ang sino ang sumampalataya sa akin na hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pagpapatunay ni Christ din sa kanyang aral tungkol sa born again, ilang beses binanggit ni Jesus Christ, unless a man be born again, bago yun, pinirmahan mo niya na lang sa una. Katotohanan, verily, verily, I say unto thee, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Yung sinabi ni Christ, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang ang tao ay may panganak na muli, hindi siya makakarating ng kalangitan. Amen ang sinabi ni Christ yan. Ang mga apostol, nang ideklara nila na si Kristo ay Diyos, Romans 9:5, ang sabi ng apostol si Pablo, Amen! Si Kristo ang nag-iisang buhay na Diyos. Amen ang sinasabi. Sa benediction, yung pagpapala sa alis natin dito, mayroong Amen. Kailangan natin yun. Benediction. At mismo si Kristo, Revelation 3:14, siya yung Ebanghelyo, tiniyang sabi, sa lumang tipan, si Kristo ang tinutukoy na Amen, at dito ipinahayag sa Revelation 3:15 na ang sabi, alam ko ang iyong gagawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man, 3:15 ba? 3:14 pala. At ang anghel ng iglesia ng Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito, sinasabi lang Amen. Na ang context dito, chapter 2 pa lamang, si Kristo nagsasalita kay John. At sinabi niya, ito ay salita ng Amen. Saksing tapat at totoo ng pasimula ng pagpapala ng Diyos. So ang disenyo ng pagkambit ng Amen, mga kapatid, pagkatapos ng pagpupuri, 1 Chronicles 16, ginagawa natin kanina, sa kanilang pagpupuri, may pirmang Amen. Sa huling pangusap ng papuri, mayroong pirmang Amen. Sa mga tao na nangunguna, sa mga elders o sa mga leaders na nangunguna sa atin sa pagpupuri, sa pananalangin, sa confession, sa intercession, tungkulin ng bawat miyembro na iparinig ang kanilang Amen. Bakit? Paano ko malaman kung kasama ko pa ang puso ninyo sa aking pangangaral kung hindi ko marinig sa inyo ang Amen? Amen ba? Paano ko malaman? Kung kayo ay nasa aking pa, sa aking pangangaral, kung hindi ko marinig sa inyo yung Amen. Kaya ang salitang Amen, hindi ito gaya-gaya. Hindi ito relihiyon lang nagawa. Ito ay salita ng Diyos at dapat natin itong patibayin sa ating pagsamba. Sapagkat inaasahan sa pagsamba na dapat na yan ang Amen. Kaya nga lamang, ayusin natin ang pag-aasampi. Huwag lang sigaw ng sigaw ng Amen. Dapat in order. At dahil na kung nangungusap ang Panginoon sa iyo sa mensahe, pinalalakas ka sa iyong kalagayan, sabihin mo sa Kanya, Amen, Panginoon. Amen, Lord. Isa ring encouragement yan sa mga preacher na narinig ang inyong Amen. Talagang ma-encourage sila na lalo pa nilang ibigay ang mensahe kapag alam niya nangungusap ang Panginoon sa puso ng bawat nakikinig. Dapat may Amen. Dapat mayroong Amen.
Kaya nga, sa ating pagtatapos, baguhin na natin ang ating sarili. Lalo na sa pag-uunawa sa ating pagsamba. Nagkaroon tayo ng series tungkol sa acceptable worship. Nagkaroon tayo ng series tungkol sa regulative principles. At ngayon, tayo ay magtatapos sa firma ng ating pagsamba. Walang iba kundi ang Amen. Magbago na tayo. Huwag natin ito ikahiyan. Huwag natin itong pigilan. Kundi sabihin natin, Lord, sang-ayon ako sa mensahe, sang-ayon ako sa sinasabi, sang-ayon ako sa awit. Kaya sinasabi ko, Amen. Ay sabihin mo, Pastor, hindi ako sanay din eh. Hindi ako sanay talaga masabi ng Amen. Labo niya itong mga di. Sabi ng pugistong kulatis kulurong, ang lakas kong mag-Amen. Ngayon, ikaw ay isang totoong tao ng Diyos. Hindi mo masabi. Inahiya ko, Pastor, hindi ko kasi nakasanayan yan, hindi ko ugali yan. Sasabihin ko sa iyo, anong ginawa mo noong ikaw'y lasenggo? Anong ginawa mo noong ikaw ay sismosa? Sinanay mo ang sarili mo maging lasenggo. Sinanay mo ang sarili mo maging sismoso. Pero ikaw ay pinanak na mo rin ng Diyos. Yung iyong pagiging masama, yung iyong mga bisyo, sinanay mo rin alisin ang pagkalasinggo. Sinanay mo rin baguhin, alisin ang pagkatismoso. At kayo naman, ikaw ay Kristiyano, sanayin mo magkambit ng Amen. Kailangan talaga ang Amen sa pagsamba. Ngunit, gamitin natin ang banal na Amen sa kaayusan, sa tamang paraan. Para sa kaluwalhati ng Diyos at sa ikatitibay ng Iglesia. Amen? Tayo na lang yun. Panginoon, salamat po. Mga kapatid namin, nalaman namin, minsan Lord, ang salitang Amen ay hindi namin mabitiwan kapag nag-aalinlangan kami sa aming katabi. Nakatabi kami ay isang Katoliko o anumang relihiyon. Ngunit Lord, nakita namin, nakakalinaw, na ito ay ginagawa ng mga tao ninyo sa lumang tipanan doon sa bagong tipan, mismong si Kristo. Ay kanyang paulit-ulit na sinabi ang Amen, pagkakatunay sa bagay. At sa katuhanan si Kristo mismo ang Amen ng aming buhay. Kaya naman, Panginoon, nawa malugod kayo, nawa maluwalhati kayo sa pagsambit namin ng Amen sa tamang konteksto, tamang pamamaraan para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian at para sa ikatitibay ng inyong mga tao, ang Iglesia. Maraming salamat po kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.